Sabi nila may mga nayon na hindi mo dapat tatakan. Hindi dahil sa masungit na heograpiya, ngunit dahil ang hangin doon ay marunong ding magtago ng mga sikreto. At kung nakaamoy ka ng bahagyang nasusunog na amoy sa kalagitnaan ng araw, hindi ito nasusunog na basura. Ngunit isang sinaunang ritual ang ginawa lamang upang pigilan ang isang bagay na bumangon mula sa lupa. Larawan, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki, si Ryan, nakatayo sa gitna ng isang bakuran, may hawak na tasa ng kape, nakatingin sa isang bagong gawang bahay. Pagkatapos ng 5 taon ng pagtatrabaho sa Dubai, sa wakas ay natupad ang pangarap, isang bahay, isang maliit na hardin, at isang buhay na walang alikabok, walang busina ng sasakyan, walang pagmamadali at pagmamadali. Pero ang hindi alam ni Ryan ang lupang kinatatayuan niya, dati ay lugar kung saan ginamit ang dugo ng tao para gumuhit ng anting-anting sa mga bato. Kung saan ang kamatayan ay hindi nagmumula sa mga baril, ngunit mula sa malamig na mga kuko sa kalagitnaan ng gabi. Larawan, ang nakababatang kapatid ni Bonito na may dalang isang kahon ng mga paninda, tumatawa at nakikipag-usap, taliwas sa nakakakilabot na kapaligiran sa paligid niya. Nagtawanan sila, nagplano silang mag-grocery. Hindi nila alam may mga tawa na naputol dahil sa pagsirit at mga kuko na nagkakamot sa dingding. Isang kakaibang batang lalaki, malalalim na mata, ang tumitig sa kanila mula sa kabilang bahagi ng bakod. Walang sinabi ang bata. Tahimik lang na umiling nang magbiro si Bonito, maraming multo dito. Dahil alam niya ang naririto ay hindi multo. Sumapit ang gabi, bulungan sa kakahuyan, anino ang dumaan sa bintana. May kumatok sa pinto, mabagal, steady, at porsigido. Iyon ang unang gabi at ang huling pagkakataon na nakatulog sila ng mapayapa. Dahil kapag nakatira ka sa lupain ng mga demonyo, ang bawat pangarap ay dapat bayaran ng dugo. Simula ng paglalakbay ni Ryan, Sanji, at ang lihim na tinatawag na batang anak ng pinakamalakas na antinyero. Kung saan ang kasamaan ay hindi nagkukubli ngunit dumiretso sa iyong pintuan. May mga lupain na walang nakakaalala. Hindi dahil hindi sila mahalaga. Ngunit dahil ang mga nakakaalala pa, lahat ay patay na. Larawan, aerial drone footage. Ang nayon ng San Agustin ay matatagpuan sa gitna ng isang madilim at liblib na kabubatan. Ang araw sa hapon ay nakatagilid, dilaw. Ang lugar na iyon ay ang San Agustin, kung saan nagpasya si Ryan na simulan muli ang kanyang buhay pagkatapos ng 5 taon na ibaon ang kanyang mukha sa ibang bansa. Naisip niya na ang pag-alis sa lungsod ay nangangahulugan ng pag-iwan sa mga kaguluhan, pagbusina, at alikabok. Ngunit sa katunayan katatapos lang niyang pumasok sa puso ng isang bagay na mas mapanganib, katahimikan. Larawan, isang lumang truck ang nakaparada sa harap ng isang bagong bahay. Ang lupa ay pula pa, ang mga kasangkapan ay dinadala pababa. Bumaba si Ryan sa sasakyan, tumingala sa bagong kumpleto na bahay, puno ng kasiyahan ang kanyang mga mata. Ryan, bulungan. Sa wakas tapos na. Isang 5 taong pangarap para lang magkaroon ng ganitong payapang sulok. Bonito, lumalabas ng bahay, pinagpapawisan. Kuya, totoo ang sinasabi ko sa'yo. Kung pupunta tayo sa bundok para manirahan, malamang makakalimutan nating gumamit ng telepono. Kakaibang tahimik dito. Ryan, umingiti ng mahina. Tahimik ang kailangan ko. Larawan, ang unang gabi.
Ang bahay ay may ilaw, ang mga kasangkapan ay magulo, ngunit maaliwalas. Si Bonito ay nag-ihaw ng karne sa likod bahay. Nililinis ni Rian ang glass door frame. Marahan ang ihip ng hangin, dahilan para lumangit-ngit ang bintana. Bonito, may nakatira ba malapit sa atin? Buong araw akong walang nakikita maliban sa pusang dilaw sa labas ng eskinita. Rian tumingin sa bintana. How strange. Sa village, parang walang tao. Biglang umalingaw sa labas ng bakod ang tawa ng napakaliit na bata. Lumingon si Rian, ngunit walang nakitang tao. Bonito nagulat. Narinig mo ba yun? Rian. Malamang mga bata naglalaro sa gabi. Don't mind me. Kumikislap ang mga ilaw. Bumaba ang kamera. Ang maliliit na maputik na bakas ng paa ay humahantong mula sa bakod hanggang sa balkonahe. Lumitaw si Sanji. Kinabukasan, isang batang nasa 13 taong gulang ang nakatayo sa harap ng bahay. Malalim ang kanyang mga mata, hindi kumukurap. Sanji. Hello. Balita ko may bagong pasok. May dala akong regalo. Iniabot ang isang basket ng ligaw na dalandan. Hindi sinasabi kung sino ang nagpadala sa kanila. Rian nagdududa. Anong pangalan mo? Sanji, nakatingin sa ibaba, bumubulong. Sanji. Nakatira ako sa gilid ng gubat. Kasama ang lola ko. Bonito tumawa. Mukhang friendly ang mga taga na yon. Ngunit ang kamera ay nag-zoom in sa mga mata ni Sanji. May isang pahiwatig ng pag-ingat, isang tahimik na takot. Sa gabing iyon, kapag tulog na ang lahat, mag-isang nakaupo si Sanji sa balkonahe, nakatingin sa kabilugan ng buwan. Sanji, pabulong. Bakit ngayon sila lumipat kung kailan babalik na siya? Sa loob ng kagubatan, isang maitim na figura ang kumakapit sa sanga ng puno, pinagmamasdan ang bahay. Sinasalamin ng mga mata nito ang liwanag ng buwan. Kinabukasan, pumunta si Rian sa palengke para bumili ng bigas. Seller sa mahinang boses. Mag-ingat, may ilang mga bata na nawawala kamakailan. Walang nagsasabi nito ng malakas, ngunit lahat ay nag-isip tungkol sa parehong bagay. Rian. Ano? Nagbenta. Tumingin sa paligid, bumubulong. Aswang. Rian tumawa ng mahina. Naniniwala pa ba ang mga tao sa bagay na yon? Nagbenta. Ang mga naniniwala ay buhay pa. Ang mga hindi naniniwala ay wala na. Mahinang tumugtog ang musika. Ang imahe ay nagtatapos sa Rian na nakatayo sa sangang daan ng isang maruming kalsada, nakatingin sa mga bundok at kagubatan sa malayo. Lumalakas ang hangin. Isang tuyong dahon ang lumilipad laban sa hangin, umiikot, at nahuhulog sa kanyang paanan. Hindi lahat ng umaalis sa lungsod ay nakakahanap ng kapayapaan. Ang ilan nakahanap ng sumpa. Ang ilang mga bata ay ipinanganak na walang karapatang pumili ng kanilang pamilya. At may mga bata, tulad ni Sanji, na hindi makapili ng dugo na dumadaloy sa kanilang mga ugat. Unang babala. Late night, Rian House, slow panning camera. Nakaupo si Sanji sa kanyang kama, nakabukas ang bintana. Isang banayad na simoy ng hangin. Biglang may narinig na kaluskos sa garden. Tumayo siya, nanginginig habang naglalakad palabas sa balkonahe.
Larawan, isa pang bata, mga kasing edad ni Sanji, na nakatayo sa kadiliman. Maputla ang balat, mapupulang mata, hubad na paa na nababalutan ng puti. Bata, pabulong. Alam nila. Dugo mo. Dugo ng pinili. Takbo. Bago siya dumating, ang bata ay naglalaho na parang usok. Nakatayo si Sanji, nanginginig ang mga kamay. Kinabukasan, sabay na kumakain ng hapunan sina Ryan, Bonito, at Sanji. Ryan, anong ginagawa mo kagabi? Nakita kong nakabukas ang pinto sa likod. Sanji, nakatingin sa ibaba. May tumawag sa pangalan mo. Bonito, tumawa. Siguro nakakita ka ng multo. Sanji, nakatingin ng diretsyo sa mga mata ni Ryan. Hindi multo. Aswang. Natigilan ang buong mesa. Makapal ang hangin. Yan ay parehong gabi na wala ng kuryente. Nagsindi ng apoy ang lahat sa bahay. Ang hangin ay umuungol. Tunog ng kalmot sa pinto. Nabasag ang salamin na pinto, tumalon sa silid ang isang itim na nilalang na may mahabang kuko at matatalas ng ngipin. Larawan, hinawakan ni Ryan ng pala, hinila ni Bonito si Sanji para magtago sa likod ng kalan. Sanji, pumunta siya para sa'yo. Kailangan mong lumabas para mapanatiling ligtas ang lahat. Bonito, pinisil ang kamay. Wala kang pupuntahan. Kapatid kita, understand? Ang nilalang ay naniningil, ngunit kapag ito ay nakalapit kay Sanji, ito ay sumisigaw, umaatras, na parang tinutulak pabalik ng isang hindi nakikitang puwersa. Tumakas ito. Kinabukasan, hinanap ni Ryan ang nagtitinda ng anting-anting sa nayon, si Mang Melencio. Mang Melencio, contemplative. Ang batang iyon ay hindi ordinaryong bata. Dala niya ang dugo ng sinumang hindi nangangahas na pangalanan. Ryan, anong dugo? Mang Melencio, ang dugo ng isang taong minsang gumawa ng isang buong aswang ay nawala sa isang gabi, isang maalamat na albularyo. Bumalik si Ryan, hinarap si Sanji. Ryan, Sanji, sino ang nanay mo? Sanji, sa mahinang boses. Bawal mo sabihin. Batas ito ng bloodline. Pero, narinig kong tinawag nila siyang Inka. Bonito. Inka. Narinig ko ang pangalang iyon. Noong maliit pa ako, sinabi ng mga taga-nayon na siya ay isang fire controller, pumapatay ng mga aswang gamit lamang ang kanyang mga mata. Ryan, kung totoo iyan, hinahabol ka nila hindi para pumatay, ngunit para maging bagong species ka. Gabi. Nanaginip si Sanji ng isang pulang dugo na kabubatan. Lumilitaw ang isang higanting nilalang na may puting mga mata. Ay emong, pabulong sa panaginip. Ang bloodline mo ang magiging simula ng henerasyon ng mga aswang na hindi mapapatay. Hindi ako titigil hanggang sa inumin ko ang huling patak. Nagising si Sanji, basang-basa sa pawis, nakahawak pa rin isang piraso ng pilak na buhok na nanggaling sa kung saan. Nagtatalo si Ryan at Bonito. Hindi naniniwala si Bonito. Nagsisimula ng magbago si Ryan. Bonito, galit. Baliw ka ba? Maniwala ka sa mga gawa-gawang nilalang tulad ng mga baliw na bata. Ryan, nakamuso. Wala ka bang nakita? Akala mo ba whistle ang anino kagabi?
Kung hindi ka maniniwala, ikaw ang unang mamamatay ngayong gabi. Nakatayo si Kaemong sa puno, diretsong nakatingin sa kamera. Ang kanyang mga mata ay puno ng pangako at gutom. Lumilitaw ang teksto. Kapag ang dugo ay may dalang mahika, darating ang sumpa. At ang mga hindi naniniwala ang unang malalamon. Upang mabuhay, minsan kailangan mong maniwala sa hindi ka panipaniwala. Para manalo, minsan kailangan mong tawagin ang mga pangalan ng mga nakalimutan. Paghahanap ng talisman. Naglalakad sina Ryan, Bonito, at Sanji sa isang makipot na eskinita, makapal na hamog, umaalulong ang mga aso sa di kalayuan. Sanji, pabulong. Ang pangalan niya ay Oyo. Hindi makapagsalita, pero naririnig niya ang lahat. Huwag ka nang magtanong, sabihin mo lang sa kanya ang pangalan ng nagpakilala sa kanya. Pumunta sila sa isang lumang kubo na gawa sa kahoy, na nakasabit na may mga anting-anting na gawa sa mga tuyong dahon, balahibo ng manok, at pulang sinulid sa harap ng pinto. Bumukas ang pinto ng isang siwang, isang kalbong lalaki, nagniningning ang mga mata, nanginginig ang kanyang mga kamay habang gumuguhit siya ng kung ano sa lupa. Bonito, pabulong. Nararamdaman ko ang lamig sa aking gulugod. Inabot ni Oyo sa kanila ang isang cloth bag walang sinasabi. Sa loob ay may itim na langis, puting pulbos, at isang fossilized na tuyong mata. Sanji, pagsasalin. Sinabi niya, magkakaroon ng dugo ngayong gabi. Kung gusto mong mabuhay, hanapin mo siya. Ang tanging tao na talagang kinatatakutan nila. Meet Mang Melencio. Isang bahay sa gitna ng kagubatan, puno ng usok ng insenso. Sa loob ay si Mang Melencio, ang matandang albularyo, bulag ang isang mata. Ryan, kilala mo ba kung sino ang kanyang ina? Mang Melencio, I fought alongside her. Noong lumaban siya, ang aswang ay hindi nangahas na huminga. Ang kanyang pangalan ay Inka. Pero tinawag namin siyang Blade of Light. Bonito. Kung napakalakas niya, bakit siya nawala? Mang Melencio, malamig. Dahil kami, ang mga nakatayo sa tabi niya, ay tumalikod. Natatakot kami sa kanya higit pa sa mga halimaw. Snapset scene, isang open space sa gitna ng kagubatan. Naghihintay sina Ryan at Sanji. Isang puting balabal na figura ang lumilitaw sa di kalayuan. Sanji, naluluha. Inahi. Inka, mahabang puting buhok, matalas na mata. Hawak ang isang kahoy na espada, minsan ang sandata na nagbabantay sa kanyang kaluluwa. Inka, nakatingin ng diretsyo kay Ryan. Alam mo ba, hinihila mo ang anak ko sa isang digmaan na kahit ang mga Diyos ay tinalikuran? Ryan, hindi ko siya hinila. Dugo sa katawan niya ang nagdala sa kanila dito. Inka, nakangiting malungkot. Pagkatapos ay hayaan mo akong tapusin ang minsan kong nawala. Sa bahay na gawa sa kahoy, binuksan ng Inka ang isang lumang dibdib. Sa loob ay mga iginuhit ng kamay na mga mapa, sinaunang simbolo, at isang punit-punit na kwaderno. Inka, nagsasalaysay. Ang ating mga ninuno ay bantay dilim, tagapag-alaga ng hangganan sa pagitan ng sangkatauhan at kadiliman. Bawat henerasyon, isa ang pinipili na may dugong makakapagbuklod o makapagpapalabas ng aswang. Eksena ng asawa, si Kaemong ay nagsasagawa ng ritual ng pagtawag sa kabubatan. Ang mga mata ay kumikinang na pula, ang usok na tumataas mula sa lupa. Inka, gustong basagin ni Kaemong ang huling selyo. Gustong lumikha ng isang walang kamatayang aswang na may dugo ni Sanji, ang dugo ng pinili. Ryan's Choice. Tumayo si Ryan sa kalagitnaan ng gabi. Sa isang gilid ay ang daan patungo sa lungsod,
sa kabilang banda ay si Inka na may hawak na espadang nakatusok sa lupa. Inka, may chance ka pang umalis dito. Ngunit kung mananatili ka, kailangan mong pumatay at tanggapin na hindi ka na isang normal na tao. Higpitan ni Ryan ang hawak, nakatingin kay Sanji na natutulog sa bahay. Ryan, malamig. Hindi ko pababayaan ang pamilya ko. Maghanda para laban. Inutusan ni Inka sina Ryan at Bonito kung paano gumamit ng anting-anting, kung paano makilala ang mga nagkukunwaring aswang. Nasusunog ang itim na langis kapag dumampi sa dugo ng aswang. Ang puting pulbos na nawiwisik sa paligid ng bahay ay magpapakita ng tunay na anino. Ang bawat tao ay dapat mag-ukit ng isang sinaunang simbolo sa kanilang mga kamay bilang isang pangako sa kanilang mga ninuno. Nanginginig ang kamay ni Bonito habang kinakamot niya ito sa kanyang balat. Natahimik si Ryan, walang tunog. Sa kadiliman, mayroon lamang dalawang uri ng tao, ang pinili at ang hinuhuli. Ang bawat na yon ay may nakamamatay na gabi, kung saan ang mga tao ay hindi na biktima, ngunit biktima. Nang gabing iyon, si San Agustin ay kumikinang sa dugo. Aerial view, San Agustin sa gabi, napakaitim na parang nasa ilalim ng spell, walang asong tumatahol, walang hangin, walang alitaptap. Sa loob ng bahay ni Ryan, lahat ay nakaupo sa paligid ng isang oil lamp. Biglang bumulong si Sanji. Sanji, nanginginig. Nandito sila. Tumulog ang mahinang sipol, pagkatapos ay umuulit, pagkatapos ay umalingaw-ngaw sa buong nayon. Isang unmanned whistle blows. Isang metal na amoy ang pumupuno sa hangin. Isang bahay sa ulunan ng nayon ang binubuksan. Ang mga pintuan na gawa sa kahoy ay nabasag, hiyawan ang pumunit sa gabi. Mga makulimlim na figura, manipis, mahaba, may mapanimdim na mga mata, gumagapang sa bubong, gumagapang sa mga dingding na parang mga gagamba. Sa loob ng bahay ni Ryan, umuga ang mga bintana, pumuputok ang mga frame na gawa sa kahoy. Hawak ni Bonito ang stick, nanginginig ang kamay. Bonito. Hinahanap nila si Sanji. Huwag mong hayaang makita kanila. Ryan, naglalabas ng vial ng black oil mula kay Oyo. Lahat ng labasan ay booby trap. Kung pumasok, masusunog. Binasag ng isang aswang ang harang at pumasok sa kusina. Ibinato ni Ryan ang mantika, nag-apoy ang apoy, sumisigaw ang halimaw, umatras, ngunit mabilis na napatay ang apoy gamit ang malansa nitong balat. Bonito laslas sa kamay nito gamit ang kanyang machete. Ang talim ay nabali, ang halimaw ay wawalis ng kanyang kamay, itinutok siya sa pader. Nag-collapse si Sanji, dumudugo ang ilong, inaamoy ng halimaw ang dugo, ang mga mata nito ay kumikinang na pula. Yendoan yun ng Inka. Bumukas ang pinto, kumislap ang puting ilaw, lumipad ang hubog na talim ng ebony sa ulo ng aswang. Pumasok ang Inka, puting damit na may bahid ng dugo, nakatali ang buhok, malamig ang mga mata na parang yelo. Inka, tumingin sa paligid. Nagsimula na. Walang umaalis sa nayon. Ang sinumang makaalis sa spell ay mamamatay. Iniaway init kalye nayon. Nagkalat ang mga naninirahan, ang iba ay hinihila sa kadiliman. Ang dugo ay tumalsik sa mga dingding. Nangunguna ang Inka sa mga nabubuhay na albularyo. Gumagamit sila ng mga kahoy na sibat, apoy, at puting pulbos upang gumuhit sa kalsada upang lumikha ng selyo. Inka, nag-uutos. Harangan ng hilaga. Ay silang mga kanal, kung makatakas sila, mawawala sila. Close combat scene. Tumalikod si Inka at naglaslas ng bilog. Tatlong aswang ang hinipan ng putol-putol, umuusok ang dugo mula sa spell. Hinarangan ni Bonito ang isang pag-atake, sinaksak ni Ryan ang isa mula sa likod,
nagsimulang lumaban na parang tunay na sundalo. An attack el centro. Si Sanji ay kinalagkad palayo sa gitna ng apoy. Hindi pa nagpapakita si Kaemong ngunit pinalibutan na siya ng kanyang mga alipores. Sinubukan siyang pigilan ng isang grupo ng mga residente, ngunit natumba siya, nasunog ang kanyang katawan. Nakita ni Ryan ang eksenang iyon, sumisigaw, ngunit pinigilan ng 3 aswang. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin. Kumuha ng isang bote ng dugo ng kalabaw na hinaluan ng mantika, pininturahan ito sa kanyang kamay at nagmamadaling pumasok. Ryan, gusto mo Sanji? Kailangan mo munang tapakan ang patay kong katawan. Inka pasabog gani kapangyarihan. Nakatayo si Inka sa gitna ng tinidor ng nayon, mahigpit na nakahawak ang kamay niya sa ancestral sword. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, umawit, isang bilog ng liwanag ang nagmula sa lupa. Inka, malakas. Mga ninuno, pahiram sa akin ng iyong liwanag upang tapusin ang madilim na gabing ito. Ang espada ay kumikinang, sa bawat pag-indayog, isang serye ng mga aswang ay nagiging abo. Close-up ng Inka's face, duguan, matigas ang tingin, napapaligiran ng mga halimaw na bangkay na nakatambak na parang bundok. Iyan igabigay umabot dahil tuktok bago diyan panghuling laban. Lumitaw si Kaemong sa dulo ng nayon, matangkad, maputla, duguan ang mga mata, hawak ang isang kahon ng buto na naglalaman ng sinaunang selyo. Ay Emong, boses na parang hangin. Enough, Inka. Dapat sa akin ang bloodline na yan. Lumabas si Inka, hila-hila ang espada sa lupa, umaalingaw-ngaw ang tunog ng bakal. Inka, malamig. Minsan, tinuruan ka ng dugo ko na matakot. Ngayon, tuturuan kitang mamatay. Lumilitaw ang teksto. Kapag ang liwanag ay pinakamaliwanag ay kapag ang kadiliman ay pinakamalakas, handang lamunin ang lahat. Kapag ang dugo ng ina ay bumagsak sa sagradong lupa. Isang bloodline ang gumising. Isang bagong henerasyon ang isisilang mula sa apoy ng sakripisyo. Yan a ghostly ritual. Iyan bawal ni kagubatan, ay kuweba ng mga ninuno. Si Sanji ay nakagapos sa isang bilog ng dugo, napapalibutan ng mga sinaunang simbolo, ang mga buto ng tao ay bumubuo ng isang landas. Si Kaemong ay nakatayo sa gitna, umaawit sa isang nawalang patay na wika. Ay Emong, Rering. O sinaunang linya ng dugo. Makiisa sa akin, upang lumikha ng isang walang kamatayang lahi. Magiging abo ang albularyo. Sumakay si Ryan at Inka sa kuweba, sumasabog ang mga anting-anting sa ilalim ng kanilang mga paa, nagliyab ng liwanag, ang mga alipores ng aswang ay sinunog ng buhay. Inka, Emong, ibalik mo sa akin ang anak ko, kung hindi, ipapadala kita kung saan nakakulong ang mga ninuno mo. Ay Emong, ikaw ang nagtaksil sa aking lahi. Ang iyong dugo ang magiging unang alay. Nag-aaway ang dalawang panig. Nagsasalpukan ang mga kahoy na espada sa mga kuko ng bakal. Mga paputok na anting-anting. Tumalsik ang dugo. Hinampas ni Ryan si Kaemong sa dibdib, ngunit agad itong nakabawi. Ay Emong, tumawa ng nakakatakot. Tanging ang dugo ng pinili ang makakapatay sa akin. Sakripisyo ng Inka. Itinaas ni Kaemong ang kanyang sakripisyo na kutsilyo, sinaksak ang walang malay na si Sanji, ngunit isang figura ang sumugod upang harangan ito. Inka, ang kanyang ina, ay gumagamit ng kanyang sariling katawan upang harangan ang nakamamatay na saksak. Inka, nanginginig ang boses, kamay sa dibdib ni Sanji. Anak, ibalik mo kung ano ang sayo. Ipapasa ko ang huling ilaw. Isang liwanag mula sa dibdib ng Inka ang dumaan kay Sanji, lumilitaw ang sinaunang simbolo sa buong katawan niya. Inka, huling hininga.
Ngayon wala na akong mawawala. Pero ikaw ang kinabukasan. Nag-collapse si Inka. Sigaw ni Ryan. Nasunog si Kaemong sa liwanag mula sa katawan ni Sanji. Ibinukan ni Sanji ang kanyang mga mata, nag-iba ang kulay ng kanyang mga mata. Hindi na natatakot. Siya ay tumayo, ang kanyang walang laman na kamay ay dumampi sa lupa, dahilan upang ang sinaunang simbolo sa lupa ay lumiwanag. Ay Emong, galit. Hindi. Bata ka lang. Sanji, kalmado. Hindi. Ako ang anak ng liwanag at ng kadiliman. Ginagamit niya ang sariling espada ng kanyang ina, umawit ng spell, at sinaksak si Kaemong sa dibdib. Siya ay sumisigaw, ang kanyang katawan ay naghiwa-hiwalay, pagkatapos ay sumabog sa abo. Liwayway. Ang San Agustin Village ay nababalot ng manipis na ambon. Isa-isang tumalikod ang mga residente, puno ng hindi paniniwala at pasasalamat ang mga mata. Nakatayo si Ryan sa tuktok ng burol, nakasuot ng lumang albularyo na damit, hawak ang isang sinaunang aklat na iniwan ng mga Inka. Ryan, nakatingin sa malayo. Mula ngayon hindi na ako basta nakaligtas. Ako ay isang tagapag-alaga. At ito ang bagong henerasyon. Nakaupo si Sanji sa ilalim ng puno, sumusulat sa kanyang diary sa pulang tinta. Akala nila tapos na ang kwento. Pero alam ko hindi lang si Kaemong. Lumilitaw ang isang anino sa kabilang bahagi ng burol, hindi alam ang hugis, nag-iwan lamang ng dagundong pagkatapos ay nawala. Iyan ay dugo ng Elid Sinop malapit na Nei.